Hey guys, what's up? Anyway, today, tara, pag-usapan natin itong mga sinabi, mga sinagot ni VP Sara sa kanyang napaka-ikli interview. This is just about 7 minutes interview, but halos nasagot niya lahat ng mga tanong. At ang nakakatawa, mayroon sinabi siya rito na wag na raw pansinin ang ating propagandistang Yusek Castro. No? Ayan. So yun nga guys, kaninang siguro almost right after lunchtime. Sobrang lakas ng ulan, grabe. Kumukulog, kumikidlat. Nawa nga ako dun sa namin sa aming fur baby. Fur baby, German Shepherd. Sa aming fur baby na si Cooper. Doon siya sa labas. Sabi ko nga doon sa sister ko, siya kasi may-ari nun . Sabi ko, gusto kong papasukin si Cooper dito sa loob ng bahay, baka magtakbuhan yung mga tao pagka pinapasok ko. So, he's about, I think, a 2-year-old German Shepherd and he's very malambing. Anyway, so, papanoorin muna natin to guys. Itong mga interview ni VP Sara and part by part magre-react tayo. Unahin natin yung unang tinanong sa kanya about kay propagandista Claire Castro. Palas na huwag kang asal bata makasiri doon sa remarks mo na hindi mo ituturo kay BBM kung paano ibababa yung 20 pesos na kilo ng bigas. Kanino galing yan? Claire Castro, yung best friend mo. Sabi ko na nga, diba? Si Claire Castro daw, best friend ni VP Sara. Oo, kasi bukang bibig yan, mga Duterte. Ultimo si VP Sara, pinagsawaan na rin depressive si Castro. Ito ngayon natatawa ako . Bakit daw madalas kino-content daw si Claire Castro? Sa loob-loob ko lang, siya nga, wala siyang bukang bibig kundi ang mga Duterte. Parang tuwing may problema, laging sinisisi sa previous administration. Diyan magaling si Claire Castro. Wala siyang gagawin kundi isisi sa previous administration yung mga kapalpakan. Diba? Ultimo yung tulay na nagiba na ini-retrofit sa panahon ni Bongbong Marcos, sinisisi rin sa panahon ni Duterte. Knowing that, panahon pa ni Pinoy nung naumpisahan yan. Tapos, sa panahon ni Bongbong, nire-retrofit. Then sasabihin ni Bongbong Marcos, may problema daw sa design. Diba? Parang paano mo naintindihan yung design yan? Ano ba alam mo sa structural engineering? Or at least sa civil engineering? Diba? Ano na nangyari? Natahimik na. Wala na nangyari. Wala na tayong feedback. Kaya kayo, huwag kayong magagalit kung kino-content namin si Claire Castro. Dahil siya nga, halos daily bread niya ang mga Duterte. Mula sa press briefing niya hanggang sa mga vlog niya, bukang bibig niya ang mga Duterte. Tapos sasabihin niya, hindi daw siya anti-Duterte dahil binoto niya raw si PRRD noong 2016. Bakit? Binoto mo ba si VP Sara noong 2022? Hindi mo nga binoto si Bongbong Marcos . Pero kung makahimod ka sa puwet niya, 'di ba? Sige nga. Balik tayo kay VP Sara. Lang sa local, umaasa ba kayo sa MILF may papangalanan sila or endorse sila from PDRD na dinala sa Hague? Sino? Ang MILF.
ILF, organisasyon kung unsa ang ilahang papolitika. Ang importante lang nagkasinabot sila sa ilahang sa sulod sa ilahang organisasyon kung asa padulong ang ilahang mga suporta. Wala ta mamugos bisan ka kinsa. Kita nagapresenta lang sa katawhan kung paunsa sila unang magpili og mga leaders base lang sa historical mistakes nato in choosing our leaders. And next is wala sila nabanggit about after your father na straight na vote sa PDP, sa Duterte Senators. VP, Okay, ito, tanong natin. Do you really think that the MILF will support Bangag Jr. slate? I don't think so. Ako personally, I really don't think so. Parang even before, no, nag-pronounce naman na ang MILF leader nila na I think they're only supporting Bangag Jr. at that time because of VP Sara Inday. No. Ang maganda lang sa mga Mindanaoans, they are solid and they have loyalty sa mga kababayan nila sa Mindanao. So I really don't think that the MILF will ever vote for the Bangag administration slate. Kayo, ano sa tingin? according kay Congressman Adyong Salanao po, urge Vice President Sara Duterte to stop her shame campaign against administration candidate and call on a political leader to restore decency, dignity, and civility in the conduct of electoral campaign. Anong reaction mo dito? Okay, pahiram ko sa mga puti. Dara, VP. Kay Adyong na VP. Adjong, shame campaign against the administration called on all political leaders to restore decency, dignity, and civility in the conduct of electoral campaigns. Si Adjong Manggod, produkto manggod niya siya sa warlordism nato. Warlord ano daw? Warlordism. Okay, so ano ba ibig sabihin ng warlordism? Refers to a political system where individual military commanders and warlord exert significant control over a region or territory, often through military force and without a strong central authority. Yung pala ibig sabihin nun. No, doon daw involved si Adjong at ang kanyang pamilya. Sa Mindanao. So I don't think he is the proper person to talk about decency, dignity. So parang nakakatakot pala si Adjong, no? Kung parte siya ng warlordism. Diba? Ano sabi rito? A political system where individual military commanders or warlords exert significant control over a region or territory, often through military force and without a strong central authority. Nako, huwag niyo kakalabanin si Adjong, no? And civility. Kay ang iyahang pagdaog din sa Lanao tungod na sa grip sa ilahang dynasty. VP. Next, contrary to her very outspoken nature, House Deputy Majority Leader Paula Ortega, Dapit of La Union on Monday said impeached Vice President Sara had seemingly adopted what may be described as a deafening silence when China made illegal activities in the Philippines, Sandy Cay, which is part of the Spratly group of islands. China Sea. Ito ginaistoryahan. Kani si Murag Puan, isa po na sa China. si Ortega, mura po ni siya o si Adyong. Produkto sa warlord. Si Ortega, maupod niya siya si Adyong. Produkto sa warlordism dinhi sa ato ang nasod. So, angay niya nga mo-adapt po to deafening silence. Ay wa siya katungod mo abli sa iyang bangag. Where does her loyalty really lie? China or Philippines? From my perspective, it seems she knows nothing in campaign but to engage in political mudslinging. Ito yung nakakatawa sa kanila. Nung panahon that they were in position dyan sa House of Representatives, wala silang ginawa kundi gibain ang pangalan ng mga Duterte. Diba? With their manifestation, with their opinions, and so on and so forth,
Even their press briefings or press conference, wala silang ginawa but to get busy, you know, sirain ang mga pamilyang Duterte. And now, nagsasalita, kumbaga, nire-reciprocate lang ni VP Sara yung mga pinagagawa nila during their time, sila na ngayon yung victim. 'Di ba? The China so Alam mo, sa totoo lang, even if you recall, sinabi nga ni Bangag Jr., tama lang na hindi magbigay ng kahit anong komento itong si VP Sara patungkol sa foreign policy. No, anything about na nangyayari sa administrasyon. Ay, sa mga, yung problema dyan sa South China Sea or sa West Philippine Sea. Ang inaano lang natin, kahit ako, I don't even want to talk about that. Not because I'm not interested, but because there are so many things that we need to understand and know even before we make any comment. And for me, the very person who knows better, walang iba kundi si Mrs. Rogando Sasot. You know, she's really very good when it comes to geopolitics. And ako, I'm still learning. There's so many things that we need to understand and know about geopolitics. And our claim dyan sa West Philippine Sea. Ngayon, if you recall, just few days ago, ang Vietnam nangihimasok na. 'Di ba? How many times did I said na hindi lang China ang makakalaban ng Pilipinas when it comes to our sovereignty sa ating EEZ. Dahil maraming mga bansa, about 5 of them, no? More than 5, I guess, who has claims within our EEZ. Isa na nga dyan ng Vietnam, isa na dyan ng China. I think we also have Malaysia, Brunei, and Indonesia. Diba? O, sige nga. How are you going to handle that? Ang Vietnam, gano'n na ba kalaki ang nasasakop nila sa EEZ natin? And we don't even talk about it. We're very much focused ako nung ginagawa ng China. Pero yung ginagawa ng ibang bansa na sumasakop na sa ating EEZ, we don't even talk about that. Bakit? Diba? So, Kay Ortega, hindi pa obvious nga naako diri sa Pilipinas nagapangampanya para sa mga kandidato para sa ato ang nasod. So, of course, I am pro-Philippines and nothing else. She's been going around hitting almost everybody, but never China. Of course, kung ngano atakihon man ako ang China sa ato ang kampanya diri sa Pilipinas. Nga ang problema nato diri ang kawalan ng pagtutupad ng mga pangako sama na sa 20 ang bugas. And finally, sa pangalan na niya? Kana iyang pangalan. Ayaw, don't change the topic, boy. The topic Don't change the topic, boy. is promises made and broken again and again. Last two questions. Napabibi. Katong ngayon ka bahapon, i-repeat lang na mo nga, dapat managot ang Pangulo sa sa... Ito na yung juicy part na yung mga first few questions is irrelevant para na sa atin. Parang, we're kind of used to hearing those, attacks against VP Sara. But this one is very juicy. Let's listen. Kay Digong pagkidnap. Yes! Dapat. Because number one, dili to mahitabo ang pagkidnap kay President Duterte diri sa ato ang nasod kung wala to'y approval sa Presidente. Exactly. Dili na makalihok tanan. Dili na mo stand down ang AFP, dili na mulihok ang PNP kung walay go signal sa ilahang mga secretaries, kung wala, di ba yan masyadong malapit? Hindi naman. Wapa kay Kadragiti. Yan. Tama, lapit. Kanang di na makalihok ang PNP, dili na makalihok ang AFP kung wala na yung approval sa ilahang secretaries. And walay secretary nga mulihok kung walay approval sa Presidente. And yes, Slash. dapat siya managot.
Kasi that is an impeachable offense. It's a culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust because they allowed a foreign jurisdiction to intervene in our national sovereignty. We did not have any obligation to cooperate with the ICC because we already filed our petition to withdraw from the ICC and walay jurisdiction ang ICC para mabuhat ang investigasyon kay President Rodrigo Duterte of the Santa Cruz. So yes. Last question. Yeah. Nakalimutan ko tayo sa Visayas and Mindanao, in Manila. So ano yung mga common na hinaing ng mga mamamayan na i-address ng Duterte and Senator candidates given a chance in the Senate? Yes, ma'am. Ang kanila is kung ano yung nasimulan ni Pangulong Duterte. PRD promised build, the big ticket infrastructure projects. PRD promised peace and order sa ating bayan. And naturally, when there is peace and order, development o kalambuan, kaunlaran ay sumusunod din. Mag-attend po tayo sa iba pang remaining PDP rallies po with Kitty Duterte. Wala pa ako schedule pagkatapos nito, ma'am. Kasi ito pa lang yung katapusan ng schedule namin mula Visayas, mula Leyte, papuntang North Cotabato. So, mag-schedule pa kami ng aming mga gagawin sa May 7, May 8, May 9, at May 10. Thank you. And anyway, guys, ayun. So, basically, napaka-juicy nga ng part na yun. Now, the biggest question that we have, will VP Sara file an impeachment complaint against Bangag Jr.? And if ever she's going to do that, ano kaya magiging reaction dito? Will she get the support of Senator Amy Marcos? Diba? The other thing is that, will the Congress support the impeachment complaint against Bangag Jr.? I think she's going to do that pagkatapos ng kanyang trial. Or, I don't know, maraming pwedeng mangyari, maraming possibilities. No, but I don't think that VP Sara will ever let this slide. Sa nakikita ko, I really think that VP Sara will make sure that Bangag Jr. will really be responsible, no, sa ginawa sa tatay niya, no, kay PRRD. And we understand that fully, no. Anyway, guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na ang inyong saloobin. Ano sa tingin nyo? Do you really think that VP Sara will be filing or initiate an impeachment complaint against Bongbong Marcos? And if so, do you really think magiging successful siya kung karamihan pa rin ng mga kongresista kaya pa rin mabayaran, no? Gaya ng nangyayari ngayon sa 19th Congress. Sa mga hindi pa po nakakaalam, marami pong kongresista ngayon ang merong show cause order galing sa COMELEC. No? Maraming mga kandidato ngayon ang nasasangkot sa vote buying. Recently lang I saw one post coming from Tio Moreno, no? I think it was Congressman Johnny Pimentel who is involved into vote buying, diba? That we don't know, no? I met the guy. I'm not sure if he personally knows me, but definitely not. He's a good guy, you know. He's a really good guy for me. Kasi dalawa lang sila ni Abante na nagpasalamat na nagpunta kami ron, diba? But then again, I really hope that hindi naman ako maka-Johnny Pimentel, but I hope na hindi niya nga ginawa ang pag-vote buying, diba? Anyway, I'm very sure marami pa dyan ang gumagawa ng mga ganyan. So, doon sa mga naglalabas, no, ng mga ebidensya laban dito sa mga kandidato na to, labas nyo na lahat, diba? Before pa tayo magsisi. Anyway, sa next video natin, pag-uusapan natin
ang nilabas na resulta ng Office of the Ombudsman sa ginawa ni Senator Amy Marcos. I'll see you in the next one.